Noong araw ng pasasalamat, dumating ako sa bahay ng aking anak na si Maria. Hindi ko inasahan, nakita ko ang apo kong si Angelo, nanginginig sa lamig sa labas, naka-shirt at shorts lang. Sa loob, ang buong pamilya ay nagsasaya. Nagsasalo sa isang masarap na pabo, nagtatawanan. Iyon, sa harap ng aking mga mata, ay isang malaking hiya. Ang pagtataksil ng sarili kong anak at manugang, parang dinudurog ang puso ko. Ilang taon, sinikap kong maging ilaw ng tahanan sa aking sariling paraan, maging sandalan. Pinaghandaan ko pa ng regalo ang apo ko. Pero para sa kanila, wala lang ako. Hanggang sa araw na desisyonan nilang baliwalain ang apo ko sa ganitong brutal na paraan. Lumabas ako ng sasakyan. Nag-aapoy ang dibdib ko. Dahil ang lolo na kinukutya nila, ang lolo na akala nila'y tahimik lang, ay may sikreto. Ang lihim na yaman ko ito ay ang katotohanan, at ang lakas na ipinagkaloob sa akin ni Luz, ang yumaong asawa ko. Kailangan kong ibalik ang dangal ng aking apo. At bibigyan ko sila ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Gusto kong malaman niyo hindi ako mananahimik. Kung naramdaman mo na rin ang sakit ng pagtataksil sa sariling pamilya, I like at I share ang video na ito. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood ngayon? Isang hapon bago ang bisperas ng Pasko, habang papalabas ako sa aming makitid na kalsada patungo sa highway, isang kakaibang simoy ng hangin ang humaplos sa aking balat. Malamig na ang Pasko. Ngunit, hindi lang iyon ang lamig na nararamdaman ko. May iba pa. Nagsimula nang bumagsak ang nyebe, malalaking butil na parang pulbos ng yelo, dahan-dahang bumabalot sa lahat ng madadaanan ko. Ang mga kalsada ay nagiging madulas na, at ang bawat liko ay nangangailangan ng ibayong pag-ingat. Hawak ko ng mahigpit ang manibela ng aking lumang Chevrolet, ang radyo ay nagpapatugtog ng mga paborito naming classic rock ni Luz. Ito ang aming soundtrack. Ang bawat nota, bawat linya ng kanta, ay nagpapaalala sa akin ng kanyang ngiti. At sa bawat alaala, mas nararamdaman ko ang kanyang pagkawala. 6 na buwan na simula nang siya'y pumanaw, at ang bawat araw ay isang pakikibaka. Sa aking pagmamaneho, bumulong sa aking isip ang pangalan ni Luz. Ang aking asawa. Siya ang ilaw ng aming tahanan, ang nag-aalala sa lahat. Siya ang laging bumubuo ng mga sirang piraso, ang nagpapakita ng landas. Naaalala ko pa noong huling Pasko, kung paano siya nag-aalala sa apo ng kapitbahay namin, ang mga Rivera, na mayroong kakaibang problema sa pamilya. Ngayon, ako na lang, at tanging ang mabigat na pakiramdam sa aking dibdib ang kasama ko. Hindi ko lubos mawari kung bakit, ngunit tuwing naiisip ko ang kasal ng aking anak na si Maria kay Ricardo, may kakaibang kaba akong nararamdaman. Hindi ito ang normal na kaba ng isang magulang. Ito ay iba. Nag-vibrate ang aking cellphone sa dashboard. Isang text mula sa kapitbahay ko. Nakita ko na naman ang mga pulis sa bahay ng mga Rivera. Away mag-asawa na naman. Naalala ko tuloy ikaw at ang mga pinag-aalala mo sa pamilya mo. Tinitigan ko ang mga salitang iyon, bawat letra ay tila bumabaon sa aking puso. Ang mga Rivera. Para itong salamin ng kinakatakutan ko. Si Luz ay laging may pakiramdam. At sa ngayon, ako rin. Sa aking passenger seat, nakatago ang 2 gift bag para kay Angelo. Ang isa ay naglalaman ng bagong baseball glove, gawa sa tunay na balat. Napakaganda nito. Mas mahal pa sa inaasahan ko, ngunit para sa apo ko, sulit iyon. Alam kong mahilig siya sa baseball. Sana, maibigay ko ito sa kanya ng personal. Ang isa naman ay puno ng comic books. Mga istorya ng mga superhero na binabasa niya simula pa noong bata siya, mga 12 taong gulang. Ngayon, 18 taong gulang na siya, siguro'y naiisip niyang masyado na siyang matanda para sa mga yon. Ngunit naaalala ko ang sarili ko noong 18. Hindi ka kailanman masyadong matanda para sa mga bayani. Sabi nga ni Luz, pamilya na lang ang natitira sa atin, tuwing nakikita niya akong nagrereklamo tungkol sa mga holiday visit. Siya ay laging tama. Kahit wala na siya, ang kanyang mga salita ay nananatili. Habang nagpapatuloy ang aking paglalakbay, ang nyebe ay lalong lumalakas. Ang aking windshield wipers ay hirap na hirap sa pagtanggal ng mga yelo na kumakapit. Ang ibang sasakyan ay dahan-dahan lang, na parang nag-ingat sa bawat galaw. Ang kanilang mga hazard light ay kumukurap-kurap, tila mga alitaptap na kinakabahan. Hindi ko binibitawan ang manibela, nananatili sa isang matatag na bilis. Hindi ko gustong mapunta sa kanal.
Ang mga exit sign ay unti-unting bumibilang sa mga milya patungo sa Cincinnati. Sinubukan kong tawagan ang bahay ni Maria, gusto ko sanang ipaalam na paparating na ako. Baka sakaling hindi sila masyadong mabibigla. Ngunit tumunog lang ang telepono ng 6 na beses bago napunta sa voicemail. Kakaiba. Karaniwan, mayroong laging tao sa bahay tuwing bisperas ng Pasko. Bakit ngayon wala ito ay nagpatindi sa aking pag-aalala? Bigla, may napansin akong gas station sa gitna ng nyebe. Ang maliliwanag na ilaw nito ay tila isang tanglaw sa gitna ng madilim na hapon. Pumasok ako, nagpa-full tank, at bumili ng kape at paboritong peppermint ni Angelo. Nagkibit balikat ang attendant. Lumalala na po ang daan, kuya, sabi niya. Malayo pa ba ang biyahe nyo hanggang Cincinnati lang, sagot ko. Family dinner. Mag-ingat po kayo. Nakakita na po ako ng 3 aksidente ngayon lang. Bumalik ako sa truck, sinuri ang oras. 3 oras 5 minuto karaniwan, 45 minuto lang ang biyahe, pero ngayon, aabot ng halos 1 oras. Inisip ko si Angelo. Malamang ay tinutulungan ang kanyang mama sa kusina o nanonood ng basketball kasama si Ricardo. Ang batang iyon. Ang dami ng pinagbago. Naaalala ko ang tag-init noong nangingisda kami sa Lake Erie. Nahuli niya ang kanyang unang bass noon. Ngiting-ngiti siya, parang nanalo sa loto. Doon ko napansin ang pasa sa braso niya. Nang tanungin ko, tumahimik siya, sinabing nadulas lang daw siya sa bisikleta. Pero ang marka, kakaiba. Masyadong bilog. Masyadong parang mga daliri. Dapat pala ay mas pinilit ko pa siyang magsalita. Dapat pala ay mas marami akong tinanong. Sana alam ni Luz kung ano ang gagawin. Patuloy ang pagbagsak ng nyebe habang lumiko ako sa exit 15 patungo sa subdivision ni Maria. Mga kalsada sa subdivision, puno ng mga 2 palapag na bahay, bawat isa ay pinalamutyan ng mga kalabasa at Christmas wreaths. May mga Christmas lights na rin sa ilan sa mga ito, kumikinang sa puting kurtina ng nyebe. Lumiko ako sa Maple Grove Subdivision, dahan-dahang nagmamaneho sa mga bahay kung saan malamang ay nagtitipon ang mga pamilya sa hapagkainan, nagkukwentuhan at nagsasalo. Mainit na ilaw ang sumisinag mula sa mga bintana, lumilikha ng ginintuang parihaba sa mga bakurang nababalutan ng nyebe. Ito sana ay magandang araw. Araw ng paghilom. Ito ang gugustuhin ni Luz. Sa aking paglapit sa bahay ni Maria, ang kaba sa aking dibdib ay lalong lumakas. Tanging ang pag-asa na matutuklasan ko ang isang payapa at masayang pagtitipon ang nagtutulak sa akin. Ngunit, ang aking intuisyon, ang matandang pakiramdam na minana ko kay Luz, ay nagsasabing may iba pa. At ang pakiramdam na yon, bihira akong nagkakamali. Anong totoo kaya ang naghihintay sa akin doon? Habang tinatahak ko ang S75 South, lalong lumakas ang pagbagsak ng nyebe, nagiging mas malapot at mas mahirap ang daan. Ang bawat pahid ng windshield wiper ay tila nakikipaglaban sa kalikasan. Sa kabila ng pag-iingat, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkabahala, isang kakaibang kutob na unti-unting lumalaki sa aking dibdib. Ang radyo ay nagpapatugtog pa rin ng mga kantang pamana ni Luz, ang mga melodya ay tila nagpapagaan sa aking puso, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lumalaking lungkot na aking nararamdaman. Ang mga sasakyan sa paligid ko ay gumagapang na lamang, ang kanilang mga ilaw ay kumukurap-kurap, halos nawawala sa puting hamog ng nyebe. Nagpasya akong huminto sa isang gasolinahan. Kailangan ko ng kape. Para gising. Para handa sa anumang naghihintay. Ang mga ilaw ng gasolinahan, maliwanag at fluorescent, ay tila isang tanglaw sa gitna ng dumarating na dilim ng hapon. Bumaba ako sa aking lumang Chevrolet, ang malamig na hangin ay agad na sumalubong sa akin, nagpaparamdam ng pangingilo sa aking mga buto. Mabilis kong pinuno ang tangke at pumasok sa loob. Ang loob ng gasolinahan ay mainit at maaliwalas, isang munting pahinga mula sa hagupit ng taglamig. Ang amoy ng kape ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Kumuha ako ng mainit na kape at isang maliit na bag ng peppermint, ang paborito ni Angelo. Ang binatilyong clerk, na may pagod na mga mata, ay umiling habang tinitingnan ang labas. Lumalala na po ang daan, kuya, anya. Malayo pa po ba ang biyahe nyo hanggang Cincinnati lang, anak, sagot ko, pilit nang umingiti. Family dinner. Tumango siya. Mag-ingat po kayo, kuya. Nakakita na po ako ng 3 aksidente ngayon lang. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpatindi sa aking pagkabahala.
Kaya lalo akong nagmadali. Bumalik ako sa truck, sinuri ang oras. 3 oras 5 minuto uwi ang biyahe ay karaniwang tumatagal lamang ng 45 minuto, ngunit ngayon, sa ganitong lagay ng panahon, aabutin ito ng halos 1 oras. Inisip ko si Angelo. Malamang ay tinutulungan ang kanyang mama sa kusina o nanonood ng basketball kasama si Ricardo. Umaasa ako na ganoon. Umaasa ako na ang lahat ay maayos. Sa wakas, lumiko ako sa exit 15 papunta sa subdivision ni Maria. Ang mga kalsada ay tahimik. Ang mga bahay ay nakahanay, 2 palapag, bawat isa ay pinalamutyan ng mga kalabasa at autumn wreaths. Ito ay nagpapahayag ng pagdiriwang ng Pasko. Ilan sa mga bahay ay mayroon ng Christmas lights, kumikinang sa puting kurtina ng nyebe. Sumunod ako sa Maple Grove Subdivision, dahan-dahang nagmamaneho. Sa bawat bahay na aking nilalagpasan, nakikita ko ang mainit na ilaw na sumisinag mula sa mga bintana, lumilikha ng ginintuang parihaba sa mga bakurang nababalutan ng nyebe. Naiisip ko ang mga pamilyang nagtitipon sa hapagkainan, nagkukwentuhan, nagsasalo. Ito sana ay magandang araw. Araw ng paghilom. Ito ang gugustuhin ni Luz. Sa dulo ng kalye, doon ko nakita ang bahay ni Maria. Ang asul na 2 palapag na istruktura na may puting bintana. Ang pickup ni Ricardo ay nakaparada sa driveway, sa tabi ng sedan ni Maria. Umaakyat ang usok mula sa tsimenya. Ang mga dekorasyon ng Pasko ay nakakalat sa harap ng beranda. Lahat ay mukhang normal. Payapa. Parang isang larawan sa magasin. Pinabagal ko ang truck, naiisip ang pagkagulat sa kanilang mga mukha kapag kumatok ako. Baka tumakbo si Angelo para yakapin ako, tulad ng ginagawa niya noong mas bata pa siya. Baka ang Paskong ito ang simula ng paghilom ng aming pamilya, tulad ng laging pinapangarap ni Luz. Pumasok ako sa driveway, sa likod ng truck ni Ricardo. Huminga ng malalim ang makina ng aking sasakyan habang lumalamig. Sa kabila ng pagbagsak ng nyebe, nakita ko ang mga ilaw ng Pasko na kumikinang sa paligid ng pintuan. Narinig ko rin ang mahinang musika mula sa loob ng bahay. Isang bagay na mainit. Isang bagay na nag-aanyaya. Parang isang painting ni Norman Rockwell na nabuhay. Ang lahat ay perpekto. Pero hindi. Doon ko siya nakita. Si Angelo. Nakaupo sa mga baitang ng hagdan sa harap. Nakakuyom ang mga braso niya sa tuhod na parang sinusubukang yakapin ang sarili. Walang kapote. Walang sombrero. Isang manipis na long-sleeved shirt lang at maong. Ang mga damit niya nababalutan na ng nyebe. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi lang dahil sa lamig. May iba pa. Isang mas malalim na dahilan. Diyos ko. Automatiko akong nabulong. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito possible. Hindi ito ang larawan ng Pasko na inaasahan ko. Hindi ito ang inaasahan ni Luz. Binuksan ko ang pintuan ng truck. Sumalpok sa akin ang hangin na parang sampal, nagdadala ng mga kristal ng yelo na tumusok sa aking mukha. Sa loob lamang ng ilang segundo, na para sa akin ay tila walang hanggan, nakalapit na ako kay Angelo. Ang paghakbang sa madulas na driveway, habang ang nyebe ay patuloy na bumabagsak, ay tila isang matinding hamon. Ngunit, ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa aking apo. Angelo! Tawag ko, ang boses ko ay halos nanginginig sa pagkabigla at pag-aalala. Anong ginagawa mo dito sa labas? Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay namumutla, halos kulay abo na may mga pulang batik sa pisngi kung saan marahil ay pinakamalalim na kumagat ang ginaw. Ang mga labi niya ay nangasul at ang kanyang ngipin ay nagkakalatukan ng husto. Mayroong halo-halong emosyon sa kanyang mga mata, takot, lungkot at isang munting kislap ng ginhawa nang makita niya ako. Lolo, ang boses niya ay halos isang bulong lamang, basag at hirap na hirap magsalita. Ako. Hindi ko kaya. Hindi ko na hinintay na matapos pa niya ang kanyang pangungusap. Agad kong hinubad ang aking makapal na winter coat, ang kapote na bumabalot sa akin ng init sa gitna ng lamig. Iniabot ko ito sa kanya, ibinalot ng mahigpit sa kanyang mga balikat. Ang buong katawan ni Angelo ay nanginginig, parang isang dahon na sinasayaw ng malakas na hangin sa gitna ng bagyo. Ang kanyang balat ay napakalamig. Malamig na malamig. Hindi mo kaya ano, anak, tanong ko, pilit na pinapanatiling mahinahon ang boses ko,
kahit na ang puso ko ay kumukulo na sa nakikita ko. Tinulungan ko siyang tumayo, inaalalayan siya ng halos bumagsak ang kanyang mga binti dahil sa matinding lamig. Gaano ka nakatagal nakaupo dito sa labas, Angelo? Mahigpit niyang hinila ang aking kapote, na ngayon ay bumabalot na sa kanya. Naramdaman ko ang panginginig niya sa makapal na tela. Hindi po ako pinayagan, bulong niya. Hindi po ako pinayagang pumasok sa bahay. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang matalim na sibat. Hindi ako pinayagan, hindi ito kapanipaniwala. Sa likod namin, sa pamamagitan ng maliwanag na mga bintana ng bahay ni Maria, naririnig ko ang tawanan. Mga tunog ng kasiyahan. Ang mainit na ilaw mula sa loob ay nagpapahiwatig ng isang masayang pagdiriwang. Isang pamilyang nagsasalo. Nagsasaya sa init at ginhawa. Samantalang ang aking apo, isang binata, ay nakaupo sa labas, nanginginig, halos mamatay sa ginaw, na parang isang parusa. Ang kaibahan ay napakasakit. Anong ibig mong sabihin hindi pinayagan lumabas ang boses ko na mas matalas kaysa sa intensyon ko? Hindi ko mapigilan ang galit na bumubuo sa aking dibdib, na parang isang nag-aapoy na apoy. Ito ang iyong tahanan, Angelo. Napanginig si Angelo sa aking tono. Agad kong pinahina ang boses ko. Hindi ito ang oras para magalit. Ang huling bagay na kailangan niya ay isa pang matanda na sumisigaw sa kanya. Pakiusap, Lolo, bulong niya, tumitingin ng kinakabahan sa pintuan. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng takot. Pakiusap kung marinig ka ni Ricardo. Napatingin ako sa bahay. Tiningnan ko ng mabuti. Ang mga dekorasyon ng Pasko, ang mainit na ilaw, ang mga tunog ng pagdiriwang. Ito ay isang perpektong larawan. Ngunit, ang larawang iyon ay puno ng pagtatago. At sa harap ko, ang aking apo, na nanilaw ang labi at nanginginig sa mga damit na hindi makapagpainit sa kanya sa lamig. Ang lamig na maaaring kumitil ng buhay. Gaano katagal siya doon? Gaano katagal, Angelo, pinanatili kong malumanay ngunit matatag ang boses ko. Gaano ka nakatagal dito sa labas hindi siya tumingin sa aking mga mata? Ang kanyang mga mata ay nanatili sa ibaba na parang nahihiya sa kanyang kalagayan. Simula kaninang umaga, sabi niya sa isang halos hindi marinig na bulong. Kaninang umaga hindi ako makapaniwala. Tiningnan ko ang relo ko. 2:45 na. Anak, ang lamig sa labas. Maaari kang magka-frostbite. Maaari kang magkasakit ng malubha. Pinigilan ko ang sarili ko bago ko pa siya matakot ng higit pa sa takot na nararamdaman na niya. Sinubukan kong buksan ang pintuan sa harap. Nakalock. Siyempre, nakalock. Sinara nila siya sa kanyang sariling tahanan sa bisperas ng Pasko. Iniwan nila siyang lumamig sa labas habang sila ay nag-enjoy sa kanilang holiday dinner. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na mahahalintulad. Hindi ito pagkabigla. Ito ay isang matinding put. Kailangan nating ipainit ka, sabi ko, ginagabayan siya patungo sa aking truck. Halika, ilagay natin siya sa loob ng taksi kung saan may heater. Ngunit kahit na gumagalaw ako upang protektahan siya, ang aking isip ay nagtatrabaho. Naglilista ng mga detalye. Ang pagkakapanginig niya nang itaas ko ang boses ko. Ang mga pasa na napansin ko sa aming fishing trip. Ang maingat na paraan ng paggalaw niya. Parang isang taong natuto ng lumiit. Parang isang taong natuto ng magtago. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ito ay isang pattern. Isang paulit-ulit na paghihirap. At ang sakit na ito. Kailangan itong matuldukan. Mayroon akong pakiramdam na ang kwento ni Angelo ay mas malalim. Mas masakit. At handa ako. Handa akong marinig ang lahat. Sa sandaling naiupo ko si Angelo sa passenger seat ng aking truck, agad kong itinodo ang heater. Lumabas ang mainit na hangin, bumabalot sa aming dalawa, pilit na pinapawi ang ginaw na kumapit sa kanyang buto. Kumuha ako ng isa pang kumot mula sa aking emergency kit, isang makapal na kumot na pamana panilus, at ibinalot iyon ng mahigpit sa balikat ni Angelo. Ang kanyang mga kamay na manhid sa lamig ay hirap na hirap humawak. Kaya, hinawakan ko ang mga ito sa pagitan ng aking mga palad, pilit na pinapabalik ang init sa kanyang mga daliri. Ang bawat sentro ng aking pag-isip ay nakatuon sa pagpaparamdam sa kanya ng seguridad. Magsalita ka sa akin, anak, sabi ko, pilit na pinapanatiling matatag ang boses ko. Ang galit ay unti-unting bumubuo sa aking dibdib, ngunit alam kong kailangan kong maging kalmado para kay Angelo.
Anong nangyari kaninang umaga? Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, nanginginig pa rin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa ibaba, puno ng kahihiyan at takot. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, parang bulong lamang ng hangin. Tinutulungan ko po si Mama sa pabo. Pinakiusapan niya po akong tingnan yon habang naliligo siya. Huminga siya ng malalim, tila nagtitipon ng lakas. Nakalimutan ko pong patayin ang oven timer nang ilabas ko iyon para bastahin. Nanginig ang aking panga. Isang timer dahil doon, sa isang maliit na bagay na yon, ang apo ko ay pinahirapan ng ganito, nakalimutan mo ang timer, tanong ko. Medyo nasunog po ang pabo sa ibabaw, patuloy niya, ang boses niya ay lalong lumiliit. Hindi naman po sira, mas maitim lang po kaysa karaniwan. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin at nakita ko ang matinding takot sa kanyang mga mata. Ang takot na yon ay nagpunit sa aking puso. Pumasok po si Ricardo at nakita yon at siya lang po, nawala sa sarili. Naramdaman kong humigpit ang aking panga. Nawala sa sarili paano, anak, tanong ko, pilit na pinananatili ang aking tinig na walang halong galit. Nagsimula po siyang sumigaw kung paano ko raw po sinira ang buong holiday, paliwanag ni Angelo, ang boses niya ay nanginginig. Sabi niya po, iisipin daw po ng mga bisita na hindi marunong magluto si Mama. Nakahihiyan po ako sa pamilya. Mas hinigpitan ni Angelo ang pagkakahawak sa kumot, na parang ito ang tanging makakapitan niya. Tapos, sabi niya po, kailangan ko raw pong pag-isipan ang mga ginagawa ko, at hindi raw po ako makakapasok sa loob hanggat hindi ako natututo ng responsibilidad. Hindi ko na halos kayang magsalita. Ang galit ay lumalaki sa aking dibdib, mainit at matindi. Pero kailangan kong marinig ang lahat. At ang nanay mo, lumabas ang tanong na mas matalas kaysa sa intensyon ko. Mayroong halo ng pagkadismaya at pag-aalala sa aking boses. Bakit, Maria, bakit hinayaan mo ito? Angelo looked away, his gaze falling once more to his hands. Sinubukan po niyang magsalita sa una, bulong niya. Pero sinabihan po siya ni Ricardo na huwag makialam. Sabi niya po, sa pagitan lang po namin yon. Lumulok siya ng mariin, tila hirap na hirap sa bawat salita. Hindi na po siya nagsalita pagkatapos noon. Sinuri ko ulit ang relo ko. 3:20 uwi, Angelo, anong oras nangyari ito, tanong ko. Mga 11 po kaninang umaga, sagot niya. 4:30 oras. 4:30 oras sa panahon na maaaring magdulot ng matinding karamdaman o mas malala pa. Lahat dahil lang sa isang bahagyang nasunog na pabo. Isang pabo na, sa aking palagay, ay malamang na masarap pa rin. Kailangan kong huminga ng malalim ng ilang beses. Pilit na pinakalma ang aking sarili bago ako makapagsalita ng hindi sumisigaw. Ang ideya na ang apo ko ay pinahirapan ng ganito dahil sa isang maliit na pagkakamali ay hindi ko matanggap. Hindi ito tama. Hindi ito makatarungan. Nangyari na ba ito dati, anak? Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Nakita ko siyang nag-isip, nahihirapan. Malamang ay tinitimbang niya ang mga posibleng kahihinatnan ng kanyang katapatan laban sa ginhawa ng sa wakas ay may masabihan. Ang kanyang katawan ay tila nagsasabing kahit ang kanyang bibig ay tahimik pa. Ang pakiramdam na yon, ang pakiramdam ng isang taong may gustong sabihin ngunit natatakot, ay kilala ko. Naramdaman ko na rin yon. At ngayon, nakikita ko ito sa aking apo. Alam kong ang susunod niyang sasabihin ay lalong magpapatindi sa aking galit. Ngunit kailangan kong marinig iyon. Para sa kanya. Para sa aming lahat. Kailangan kong maunawaan ang lalim ng kanyang paghihirap. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagpahiwatig ng isang mas malalim na sugat, isang karanasan na hindi lamang tungkol sa isang nasunog na pabo. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malala. At ang puso ko ay handa ng masaktan muli. Sa loob ng aking truck, ang init mula sa heater ay dahan-dahang gumapang, pilit na pinapawi ang lamig na kumapit sa buto ni Angelo. Nakabalot siya ngayon sa dalawang kumot, ang aking makapal na kapote, at ang isa pang pamana ni Luz. Subalit, kahit paano'y nararamdaman ko pa rin ang panginginig sa kanyang katawan, na hindi lang dahil sa ginaw. Ito ay panginginig ng takot. Hindi ko maintindihan ang lalim ng takot na yon. Kaya, hinawakan ko ng mas mahigpit ang kanyang mga kamay, sinusubukang ibalik ang init, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa kanyang kalooban. Nangyari na ba ito dati, anak, tanong ko? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin. Hindi ito madaling tanong at alam kong hindi rin madaling sagutin.
Nakita ko siyang nag-isip, nahihirapan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa ibaba, tila nag-aalangan, tila pinipili ang bawat salita ng maingat. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagpahiwatig ng isang mas malalim na sugat. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng katahimikan, isang bulong ang lumabas sa kanyang mga labi. Minsan po, anya, halos hindi marinig. Kapag nagkakamali po ako. Ang mga salitang iyon. Kapag nagkakamali po ako. Ang simpleng mga salita ay nagdulot ng malalim na kirot sa aking puso. Anong uri ng pagkakamali ang karapat-dapat sa ganitong uri ng pagpaparusa puno ng pagkabigla, pilit akong huminga ng malalim. Anong nangyayari, Angelo, tanong ko. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit unti-unting lumalakas. Noong nakaraang buwan po, pinatayo niya po ako sa garahe buong gabi po. Dahil nakalimutan ko pong ilabas ang basura. Ang buong gabi. Sa garahe. Hindi ito disiplina. Ito ay kalupitan. Ang garahe. Malamig. Madilim. Isang lugar para sa mga sasakyan, hindi para sa isang binatilyo. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang suntok sa aking dibdib. Ang mga alaala ng aking pagkawalang alam, ang aking pagkabigo na mapansin ang mga senyales, ay lumulutang sa aking isip. At minsan po, patuloy ni Angelo, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig muli. Ikinulong niya po ako sa basement sa loob ng 2 araw. Dahil aksidente ko pong nabasag ang isa sa kanyang mga bote ng beer. 2 araw. Sa basement. Isang maliit na aksidente. Isang basag na bote. Iyon ang presyo. Iyon ang disiplina. Ang bawat paghihirap na ito ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Ito ay isang uri ng pagpaparusa na hindi ko kailanman naisip na mararanasan ng aking apo. Ang basement. Madilim. Nakakatakot. Isang lugar na hindi dapat pagtulugan ng isang tao. Tiningnan ko si Angelo ng mas mabuti. Ngayon na talagang tinitingnan ko, nakita ko ang mahihinang pasa sa kanyang panga, bahagyang natatakpan ng mga anino at pulang balat dahil sa lamig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding kalungkutan. Ang kanyang mga paggalaw ay maingat, parang isang taong natuto ng lumiit, natuto ng maging invisible. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagkakamali. Ito ay isang pattern. Isang paulit-ulit na karanasan. Alam ng nanay mo ang tungkol dito, Angelo, tanong ko, ang boses ko ay halos basag na. Tumango si Angelo, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Sabi po niya, sinusubukan lang daw po ni Ricardo na turuan ako ng disiplina na kailangan ko raw pong maging mas responsable. Gumagaralgal ang kanyang boses, puno ng sakit. Baka po tama siya. Baka po ako lang. Huwag. Humaharap ako sa upuan upang harapin siya ng buo. Ang aking mga mata ay nakakita ng isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng pagkabigla. Nakita ko ang isang taong nawawalan ng pag-asa. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo para dito, anak. Puno ng galit ang aking boses, ngunit nanatili akong kalmado. Ang ginagawa ng lalaking iyon sa iyo ay hindi disiplina. Ito ay pang-aabuso. Hindi ako makapaniwala na may isang ina na hahayaan ang kanyang anak na dumaan sa ganitong uri ng paghihirap. Ang ideya na ang Maria, ang aking sariling anak, ay maaaring maging bulag sa ganitong kalupitan ay halos hindi ko matanggap. Subalit, ang mga salita ni Angelo, ang kanyang takot, ang kanyang kahihiyan, ay nagsasabi ng isang malinaw na katotohanan. Maria ay nagtatago. Nagtatago sa likod ng ideya ng disiplina. Ang aking puso ay kumukulo sa galit. Galit para kay Ricardo. Galit para sa kawalang kibo ni Maria. At higit sa lahat, galit sa aking sarili dahil sa hindi ko pagpansin sa mga senyales noon. Ang mga alaala ng aking pagkabigo ay nagbalik. Ang pasa sa braso ni Angelo. Ang pag-aalinlangan niya na umuwi. Ang lahat ng ito ay ngayon lamang nagkakadugtong-dugtong. Ito ay hindi maaaring magpatuloy. Ang paghihirap na ito ay kailangan ng matuldukan. Mayroong isang apoy na nagliliyab sa aking dibdib, isang apoy na hindi ko na kayang pigilan. Kailangan ko nang gumawa ng isang bagay. Ngayon. At alam kong ang susunod kong hakbang ay hindi magiging madali. Hindi ito magiging tahimik. Kailangan kong kumilos. Para kay Angelo. Para sa aming pamilya. Para sa dangal ng aming pangalan. Ang susunod na mangyayari ay magpapabago sa lahat.
Sa loob ng aking truck, ang init mula sa heater ay dahan-dahang gumapang, pilit na pinapawi ang lamig na kumapit sa buto ni Angelo. Nakabalot siya ngayon sa dalawang kumot, ang aking makapal na kapote, at ang isa pang pamana ni Luz. Subalit, kahit paano'y nararamdaman ko pa rin ang panginginig sa kanyang katawan, na hindi lang dahil sa ginaw. Ito ay panginginig ng takot. Hindi ko maintindihan ang lalim ng takot na yon. Kaya, hinawakan ko ng mas mahigpit ang kanyang mga kamay, sinusubukang ibalik ang init, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa kanyang kalooban. Nangyari na ba ito dati, anak, tanong ko? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin. Hindi ito madaling tanong at alam kong hindi rin madaling sagutin. Nakita ko siyang nag-isip, nahihirapan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa ibaba, tila nag-aalangan, tila pinipili ang bawat salita ng maingat. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagpahiwatig ng isang mas malalim na sugat. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng katahimikan, isang bulong ang lumabas sa kanyang mga labi. Minsan po, anya, halos hindi marinig. Kapag nagkakamali po ako. Ang mga salitang iyon. Kapag nagkakamali po ako. Ang simpleng mga salita ay nagdulot ng malalim na kirot sa aking puso. Anong uri ng pagkakamali ang karapat-dapat sa ganitong uri ng pagpaparusa puno ng pagkabigla, pilit akong huminga ng malalim. Anong nangyayari, Angelo, tanong ko. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit unti-unting lumalakas. Noong nakaraang buwan po, pinatayo niya po ako sa garahe bu. Paglabas ko ng truck, mahigpit ang hawak ko kay Angelo. Nakaramdam ako ng lakas na hindi ko inaasahan. Hindi ito lakas ng katawan, kundi ng katarungan. Ang malamig na hangin ay tila apoy sa dibdib ko. Diretso ang mga yapak namin sa pintuan, ang bahay na dapat ay masaya, pero puno pala ng kalungkutan. Wala akong inalintana, si Angelo lang ang nasa isip ko. Sa harap ng pintuan, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Sipa. Tunog ng nabibiyak na kahoy. Bumukas ang pinto. Bugso ng mainit na hangin, amoy ng inihaw na pabo. Pero may katahimikan din. Pumasok ako. Si Angelo sa likod ko. Tinanaw ko ang silid kainan. Mesa na parang sa magasin. Si Ricardo handang maghiwa ng pabo. Si Maria maganda ang damit. Isang batang babae may hawak na mashed potato. Silang lahat nakatigil. Parang larawan. Ang laki ng pagkakaiba nila kay Angelo. Sila ay mainit at komportable. Si Angelo nanginginig sa lamig. Ginintuan ang pabo. Malinis ang lahat. Perpekto ang Thanksgiving. Maliban sa isang bagay. Iniwan nila ang isang bata sa labas. May mga nawala na ba kayo sa katinuan, sigaw ko? Bumagsak ang tinidor ng maliit na babae. Namutla si Maria. Papa, tanong niya. Habang kayo ay nagdiriwang, ang batang iyan ay nilalamig sa labas, itinuro ko si Angelo. 4 na oras, Maria. 4 na oras. Ibinaba ni Ricardo ang kutsilyo. Tumayo siya. Malaki siya. Pero hindi ako natatakot. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa aking bahay, banta niya? Pribadong ari-arian, lumapit ako. Ang ibig mong sabihin, ang ari-arian kung saan mo kinalock out ang aking apo, umiyak ang maliit na bata. Sinubukan ni Maria na aliwin siya. Ito ay isang pribadong usaping pampamilya, sabi ni Ricardo. Wala akong karapatan, naramdaman ko ang galit. Ang apo ko ang muntik mo nang mapatay dahil sa iyong pribadong usaping pampamilya. Dumikit si Angelo sa akin. Ito marahil ang unang pagkakataon na may tumayo laban kay Ricardo. Alam namin na magiging magulo ito. Ang musikang pampasko ay mahina pa ring tumutugtog. Ang ironya. Itinuro ko si Angelo. Tingnan mo siya, Ricardo. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Tumawid ang mga braso ni Ricardo. Itinaas ang kanyang baba. Sinira ng bata ang aming Pasko. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Isang leksyon hindi ako makapaniwala. Muntik mo nang mapatay sa lamig ang isang bata dahil lang sa medyo nasunog na pabo. Siya ay 18, hindi bata, sabi ni Ricardo. At ito ang bahay ko na may mga patakaran ko. Disiplina, lumapit ako. Iyan ang tinatawag na pang-aabuso sa bata. Tumawa si Ricardo. Nag-i-exaggerate lang siya. Ayos lang siya. Tiningnan ko si Angelo, nanginginig pa rin. Ayos, iniisip ng lalaking ito na ayos lang ang hypothermia.
Papa, pakiusap, sabi ni Maria. Huwag mong sirain ang aming holiday. Sirain ang holiday ko, humarap ako sa kanya. Ang anak mo ay nilalamig sa labas habang kayo ay kumakain. Yumuko si Maria. Si Ricardo sinusubukan niya lang turuan si Angelo ng responsibilidad. Matatag na gabay nagduda ako. Noong 18 ka, nilock out ba kita sa bagyo, pinatulog ba kita sa garahe? Iba po iyon, sabi niya. Paano ito iba, lumapit si Ricardo. Dahil ito ang bahay ko, at si Angelo ay hindi ko biyolohikal na anak. Naroon na ang katotohanan. Hindi mahalaga si Angelo. Mayroon kang 30 segundo para humingi ng tawad sa aking apo, sabi ko. Tumawa si Ricardo. Kung hindi niya gusto ang mga patakaran ko, maaari siyang umalis dito. Lumapit pa ako. Tama ka. Pupunta siya sa ibang lugar para manirahan. Kinuha ko ang aking cellphone. Nagbago ang mukha ni Ricardo. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon din, tatawagan ko ang Child Protective Services. Hindi mo magagawa. Lumapit si Ricardo. Sinubukan niyang takutin ako. Subukan mo. Sinimulan kong ideal ang numero. Hinawakan ako ni Angelo. Papa, pakiusap. Sabi ni Maria. Huwag mong sirain ang aming pamilya. Hindi ko sinisira ang anumang bagay, sabi ko. Ginawa niya iyon noong nagpasya siyang abusuhin ang aking apo. Abuso, tumawa si Ricardo. Kunin mo ang gamit mo, Angelo, sabi ko. Uwi ka sa akin. Hindi na ako makapaghintay pa. Ang lahat ay magbabago. Hindi magtatagal, malalaman ng katotohanan ang liwanag. Sa mga sandaling iyon, habang nakatayo ako doon sa gitna ng dining room na iyon, ang aking puso ay halos sumabog na sa galit. Hindi ko na alam kung ano ang mas nakakasakit, ang makita si Angelo na nanginginig sa labas, o ang marinig ang mga kasinungalingan na lumalabas sa bibig ni Ricardo. Namumutla si Maria. Parang nakakita ng multo. Hindi ko mawari kung gulat ba ang kanyang nararamdaman o kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, tila hindi kayang harapin ang aking tingin. Nakikita ko ang paghihirap sa kanyang mukha, ang pagkakagulo sa kanyang kalooban, ngunit hindi siya nagsasalita. Habang kayo ay nagpapakasaya sa loob ng bahay na ito, nilalamig ang apo ko sa labas. Ang sabi ko, itinuturo si Angelo na nakatayo sa aking likuran. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kailangan nilang malaman ang kanilang ginawa. 4 na oras, Maria. 4 na oras sa panahon na pwede na sana niyang ikinamatay. Dahan-dahang tumayo si Ricardo mula sa kanyang upuan. Sinubukan niyang magpakita ng otoridad, ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na may tumindig sa kanya sa bahay na yon at hindi siya sanay dito. Sinubukan niyang takutin ako. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri. Ang kanyang tinig ay nagbabanta. Hindi ako natatakot. Lumalabag ka sa aking ari-arian, sabi ni Ricardo, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na matatag. Wala kang karapatang pumasok dito nang walang pahintulot. Ari-arian mo ang sabi ko, hindi nagpapatinag. Ang ari-arian kung saan kinulong mo ang apo ko sa labas sa napakalamig na panahon habang kayo ay nagpapakasaya sa loob. Umiyak ang maliit na batang babae. Si Maria ay yumuko upang aliwin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa akin, nagtataka at nagmamakaawa. May nakita akong isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Ito ay isang pribadong usaping pampamilya, ang sabi ni Ricardo, tumataas ang kanyang boses. Wala kang kinalaman dito. Walang akong kinalaman, sumabog ako. Inilalagay mo ang apo ko sa panganib. Iyan ay kinalaman ko. Ang hindi mo maintindihan ay ang lawak ng kinalaman ko sa sitwasyon na ito. Ito ay mas malalim pa, at ang kawalang hiyaang ganito ay umabot na sa matinding punto. Sumusob si Angelo malapit sa akin, ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Alam niya kung ano ang maaaring mangyari. Sinubukan kong maging kalmado, ngunit mahirap. Napakaraming emosyon ang nararamdaman ko, galit, pagkabahala, at higit sa lahat, kalungkutan. Lungkot para kay Angelo, na kailangang maranasan ang ganitong uri ng pang-aabuso. Lungkot para kay Maria, na nabulag sa pagmamahal. Lungkot para kay Luz, na hindi na makikita ang kanyang apo na lumaki ng masaya at malusog. Hindi ko sinaktan ang batang iyan, sabi ni Ricardo, sinusubukang pagtakpan ang katotohanan. Tinuturuan ko lang siya ng disiplina.
Kailangan niyang matutunan ang mga aral sa buhay. Disiplina. Natawa ako ng mapait. Ito ba ang disiplina para sa iyo? Pagkulong sa isang bata sa labas sa gitna ng lamig, iyan ay kalupitan. Pagpaparusa na hindi makatao. Siya ay 18 taong gulang, sabi ni Ricardo, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Hindi siya bata. Kailangan niyang maging responsable. Responsable, sabi ko. Sino ang responsable dito? Sino ang may responsibilidad na protektahan ang anak ko at ang apo ko? Ito ba ang responsibilidad ang paanakit sa kanila? Hindi ko sinasaktan si Angelo. Nagmamalasakit ako sa kanya. Tinuturuan ko siya kung paano maging isang mabuting tao, paliwanag niya. Kung iyan ang pagmamalasakit, paano mo siya napilitan na iwan sa labas sa gutom at sa lamig sa kapahamakang ganito? Ang isang mabuting tao ay hindi kailanman mapipilitan sa kalagayang iyan kung ang tinatawag na disiplina ay hindi naman pag-aabuso. Hindi niya ako anak, kaya't may karapatan akong ilagay ang hangganan ng kanyang desisyon. Ang isang padrastro ay may kapangyarihang magdesisyon. Hindi ko na halos makontrol ang aking sarili. Gusto ko siyang sigawan, gusto ko siyang suntukin. Gusto kong tapusin ang lahat ng ito. Ngunit alam kong kailangan kong maging matatag para kay Angelo. Hindi ko siya maaaring bigyan. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo, Ricardo, sabi ko, mahinahon ngunit matatag ang boses. Alam ko ang ginagawa mo kay Angelo. Alam kong hindi tama yan. At hindi ko na ito hahayaan pang magpatuloy. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Alam mo ba kung ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko kay Ricardo, tinitingnan ang kanyang mga mata. Tatawagan ko ang mga pulis. Tatawagan ko ang Child Protective Services. At sasabihin ko sa kanila ang lahat. Sa pagtingin ko kay Ricardo, ang aking dugo ay tila kumukulo sa galit. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghamak, ang kanyang mga labi ay nakakunot sa paghamak. Hindi ko kayang pigilan ang aking sarili. Hindi ko na kayang magpanggap. Mayroon ka lamang 30 segundo, sabi ko, ang aking tinig ay malalim at puno ng matinding galit. 30 segundo para humingi ng tawad sa aking apo o tatawagan ko ang mga otoridad. Ang kanyang tawa. Malamig. Mapang-uyam. Wala akong utang na loob sa batang iyan, anya, ang kanyang tinig ay nagpapakita ng pagmamataas. Kung hindi niya gusto ang aking mga patakaran, maaari siyang umalis. Ang mga salitang iyon ay nag-udyok sa akin. Hindi niya alam ang aking kaya. Agad kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Isang kilos na sinadya. Mabagal. Bawat isa sa kanila ay dapat na makita ang aking ginagawa. Ang aking hinlalaki ay handang pindutin ang numero. Ang pag-asa sa puso ni Angelo, ang takot sa kanyang mga mata, ay nangungusap. Hindi ko hahayaang manatili sa sitwasyon na ito. Ito na ang katapusan. Nang makita niya ang cellphone, nagbago ang kanyang mukha. Ang dating kumpiyansa ay naglaho. Ang kanyang pagmamataas ay bahagyang nabitak. Ngayon, nararamdaman niya na ang kanyang hawak ay maluwag na. Alam niya na hindi ko siya biro. Hindi mo yan gagawin, sabi niya, kahit na ang kanyang tinig ay hindi kasing lakas ng dati. Mayroon na siyang pag-aalinlangan. Subukan mo, ang sabi ko. Sinimulan kong i-dial ang numero ng Child Protective Services. Ang aking kamay ay matatag. Ang aking puso ay matigas. Sa likod ko, hinawakan ni Angelo ang aking braso, at naramdaman ko ang panginginig sa kanyang katawan. Hindi na sa lamig kundi sa takot. Takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Takot sa kanyang padrastro. Papa, pakiusap, sabi ni Maria, ang kanyang tinig ay nanginginig, sumusubok na pumagit na sa amin. Nakita ko ang kanyang mga kamay nagmamakaawa. Huwag mong sirain ang ating pamilya. Hindi ko sinisira ang anumang bagay, Maria, sabi ko, ang aking mga mata ay nanatiling nakatutok kay Ricardo. Ginawa niya iyon nang desisyonan niyang abusuhin ang apo ko. Abuso, tumawa si Ricardo, ang tawa niya ay mapait at mapanuya. Tinuturuan ko lang siya ng responsibilidad. Responsibilidad, hindi ko mapigilang humarap sa kanya. Paanong ang pag-iwan sa isang bata sa labas, sa gitna ng taglamig, ay responsibilidad? Paanong ang pang-aabuso ay responsibilidad? Tiningnan ko si Maria. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang pagsisisi. Nakita ko ang takot. Nakita ko ang kalungkutan. Ngayon pa lang ba niya nakikita? Ngayon lang ba niya nalaman? Narinig ko si Angelo. Lolo, umalis na po tayo, ang bulong niya, ang tinig ay punong-puno ng pangamba.
Ayaw niyang maging sanhi ng gulo. Tiningnan ko si Ricardo. Alam mo, Ricardo, sabi ko, at ang bawat salita ay puno ng pagkabahala. Pupunta siya sa ibang lugar upang manirahan. Isang pahayag na hindi niya inaasahan. Isang pahayag na nagpabago sa lahat. Isang pahayag na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Angelo, sabi ko, tumatawag sa aking apo. Kunin mo na ang mga gamit mo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Kahit ang maliit na batang babae ay tumigil sa pag-iyak. Hindi mo yan magagawa, sabi ni Maria, ang kanyang tinig ay halos bulong lamang. Panoorin mo ako, ang sabi ko. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ni Angelo, ginagabayan siya palayo sa dining room at patungo sa hagdanan. Mag-impake ka ng anumang kailangan mo, sabi ko sa kanya, ang aking boses ay matatag. Aalis na tayo. Papa, hindi mo ito magagawa, sabi ni Maria. Gagawin ko, sabi ko, hindi lumilingon. Maliban kung mas gusto mong tawagan ko ang mga otoridad. Ang aking desisyon ay matigas na. Ang aking landas ay malinaw. Hindi na ako lilingon pa. Alam kong magbabago ang lahat sa sandaling ito. Sinundan ko si Angelo pataas sa makitid na hagdanan. Ang aking mga tuhod ay nanghihina, ngunit ang aking puso ay matatag. Sa bawat hakbang, mas lalo kong nararamdaman ang determinasyon. Hinding-hindi ko na siya hahayaang magdusa pa. Ang kanyang mga yapak ay mabilis, ngunit hindi sigurado. May pag-aalinlangan sa bawat hakbang. Ang mga mata niya ay nakatuon sa hagdanan, ngunit alam kong ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, nag-iisip sa mga nangyari, sa mga susunod na mangyayari. Nang makarating kami sa ikalawang palapag, sinundan ko siya sa isang makitid na pasilyo, patungo sa isang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Ito ang kanyang silid. Ang silid na dapat sana'y kanlungan, pero mukhang isang bodega. Ang silid ay maliit, madilim, at walang kahit anong espesyal. Isang maliit na kama. Isang maliit na aparador. Walang maayos na bentilasyon. Walang init. Sa pagtingin ko, ito ang pinakamasamang silid sa buong bahay. Dito ka natutulog, tanong ko, habang tinitingnan ang mga gamit ni Angelo. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, galit, lungkot, at awa. Bakit niya kailangang tumira sa ganitong sitwasyon? Tumango si Angelo, at agad niyang sinimulang ilabas ang kanyang mga gamit mula sa aparador. Ang kanyang mga kamay ay mabilis, ngunit tila nagmamadali, na parang natatakot na may biglang sumulpot. Mga damit, libro, at ilang personal na gamit na tila pinili niya ng maingat. Nakita ko ang isang lumang larawan ni Luz, ang kanyang yumaong lola, na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Isang bagay na hindi ko man lang napansin. Sabi po ni Ricardo, ang basement daw po ay para sa mga bisita, at ang ibang kwarto sa itaas ay para sa kapatid ko, paliwanag niya, ang kanyang tinig ay malungkot. Narinig ko ang kanyang pagiging malayo. Kunin mo ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo, Angelo, ang sabi ko. Hindi na tayo babalik pa dito. Nang makita ni Maria ang aking ginagawa, sinundan niya kami. Dinala ko si Angelo, pinoprotektahan siya sa kahit anong paraan na kaya ko. Angelo, pag-isipan mo muna ang iyong ginagawa, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang iyong tahanan. Ang iyong pamilya. Pamilya, ang kanyang tinig ay basag na. Ang tunay na pamilya ay hindi nagkukulong ng isa't isa sa labas, sa lamig. Ricardo po ay sinusubukan lang akong turuan, hindi niya na tinapos ang kanyang sinabi. Nakita ko ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Nakita ko ang galit. Nang makita ko ang lahat ay dumaloy sa aking isip. Inayos ni Angelo ang kanyang bag, isinara niya ang zipper. Pagkatapos kami ay bumaba. Si Ricardo, naninindigan sa ibaba ng hagdanan, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Umalis ka sa bahay ko, bata, sigaw niya, ang kanyang tinig ay punong-puno ng galit. At huwag ka nang babalik kailanman. Ayos lang po sa akin, sagot ni Angelo, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang tunay na lakas sa kanyang tinig. Nakaharap ako kay Ricardo. Narinig mo yon, Ricardo, tapos na. Ang pinto sa harap ay nanatiling bukas, ang lamig ng gabi ay pumapasok sa loob ng bahay, pinapalutang ang mga dekorasyon ng Pasko na parang mga nalalagas na dahon. Ang mga bintana ay nakatingin sa amin. Alam kong pinanonood kami ng buong kapitbahayan. Sa labas, nakita ko ang aking truck, ang makina ay tumatakbo pa rin, ang usok ay nakikita sa lamig ng hangin. Angelo, tawag ni Maria habang kami ay naglalakad patungo sa pintuan. Pakiusap, huwag mong gawin ito.
Huminto si Angelo, lumingon sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Kung mahal mo po ako, Mama, hindi mo po sana hinayaan na mangyari ito. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang sakit. Lumakad kami patungo sa aking truck sa katahimikan, ang aming hininga ay makikita sa nagyayalong hangin. Iniwan ko ang lahat. Iniwan ko ang kalungkutan. At iniwan ko ang bahay na yon. Sa pag-upo ni Angelo sa passenger seat, sinabi ko, handa ka na ba? 3 taon na po akong handa, ang sagot niya. Itinapon ko ang kanyang bag sa likod ng truck, binuksan ko ang pintuan, at naglakad sa aking upuan. Ang buhay ko ay magbabago, at sa aking puso, alam ko na ang pagbabagong iyon ay mabuti. Ngunit, ano ang mangyayari pagkatapos? Nang makabalik kami sa aking tahanan, ang pag-aalaga sa aking puso ay tila nagpapaginhawa. Walang ingay. Walang sigawan. Tanging katahimikan at ang init ng bahay, na para sa akin ay napaka-importante. Ang apoy sa fireplace ay kumikinang, nagbibigay ng liwanag at init sa buong silid. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng nangyari, kami ay magkasama. Salamat po, Lolo, sabi ni Angelo, ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng pasasalamat. Wala kang dapat ipagpasalamat, Apo, ang sabi ko, pilit na nagpapakita ng lakas. Dapat akong magpasalamat na nakarating ka sa akin. Kung hindi, ano kaya ang nangyari sa'yo? Habang kumakain kami ng aming dessert, naalala ko kung paano kami laging nagkakasama ni Luz sa ganitong mga pagkakataon. Iniisip ko, sana'y naririto siya ngayon para makita ang aking apo na ligtas. Biglang tumunog ang telepono. Sa aking pagtingin, hindi ako nagulat, si Maria, ang aking anak. Ang pangalan niya ay kumikislap sa screen. Mabilis na tumunog ang telepono kaya't nagulat ako. Bago pa man ako makasagot, may sunod-sunod na katok sa aking pinto. Matigas. Hindi tulad ng mga katok ng isang kaibigan o kapitbahay, ang mga katok na ito ay nagpapahiwatig ng otoridad. Lolo, tumabi po kayo sa akin, sabi ko, ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng takot. Handa akong harapin ang anumang mangyayari. Bumukas ako ng pinto, ang aking mga kamay ay matatag. Sa aking pagtingin, nakita ko ang 2 pulis, at sa likod nila, nakatayo sina Ricardo at Maria. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng galit at kahihiyan. Sa gitna ng lahat, natunton ako ng galit. Ginoong Burke, sabi ng isa sa mga pulis. Kailangan po naming makausap. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, mga Ginoo, tanong ko, pilit na pinanatili ang aking pagpipigil. Agad na sumagot si Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng put. Sir, ang lalaking ito ay nangkidnap sa aking anak. Binuksan niya ang aming pinto, at sinugod ang bata palayo sa kanyang pamilya. Dapat parusahan. Nang kidnap, tumaas ang boses ko. Ginoo, kailangan po nating ayusin ang sitwasyon, sabi ng pulis, ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin, pagkatapos ay kay Angelo. Ginoong Burke, nandito po ba ang isang binata na nagngangalang Angelo Green? Opo, sagot ko. Nandito po ang aking apo. Hindi pa man ako tapos magsalita, lumitaw si Angelo sa tabi ko, nakabalot pa rin sa kumot na nagmula sa sala. Ang kanyang tinig ay tahimik ngunit malinaw, gusto ko pong manatili kay Lolo. Napalakas ang boses ni Ricardo. Nakikita niyo nilason niya ang isip ng bata laban sa kanyang sariling pamilya. Anong lason, tanong ko? Ako po ang nagligtas sa kanya, sabi ko, ngumingiti kay Angelo. Ipinaliwanag ko sa mga pulis kung paano ako dinala ni Angelo upang iligtas siya mula sa pag-ielo at kung paano siya tinrato ni Ricardo. Ang aking galit ay sumiklab muli, ngunit pilit kong pinanatili ito. Inamin po niyang pinatulog niya sa labas ang binata bilang parusa, sabi ng isa sa mga pulis. Sandali lang. Iyon po ay hindi naman ganoon kalala. Nanginginig ang tinig ni Ricardo. Ang kanyang ina at ako ay nagkasundo na nagsalita si Angelo. Hindi po siya pumayag, hindi lang po niya ako pinigil. Lahat ng mata ay bumaling kay Maria, na nanatiling tahimik sa buong pag-uusap. Nananatili siyang tahimik, tila handa ng tumakas. Ma'am, ano po ang nangyari, tanong ng pulis. Mukhang nahihirapan si Maria, naguguluhan kung ano ang sasabihin. Nagsimula po ang lahat sa nasunog na pabo. Tinuruan ko lang siyang maging responsable, sinabi ni Ricardo. Sa wakas, nagsalita na si Maria. Nagsimula siyang humingi ng tawad. Nakuha niya ang aking anak sa oras ng gabi, sabi niya. Hanggang anong oras, ma'am, tanong ng pulis.
Tumingin siya kay Ricardo na nakatayo na puno ng galit pagkatapos ay bumalik sa pulis. Hanggang mga alas 3:45 po ng hapon. Mahigit 4 na oras sa 5 degrees Celsius. Hindi naman po kasing grabe ng sinasabi niya, nagsalita si Ricardo. Pwede naman siyang pumasok kung humingi lang siya ng tawad at nagpakita ng pagsisisi. Hindi siya pwede, sagot ni Maria. Nakalock po ang pinto. Sinabihan mo po ako na huwag siyang papasukin, anuman ang mangyari. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Pumutla ang mukha ni Ricardo, nagiging pula at pagkatapos ay muling pumutla. Maria, sabi niya, ang kanyang tinig ay mapanganib na tahimik. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko po ang katotohanan, sabi ni Maria. Natingin siya kay Angelo at nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngayon lang, sinasabi ko ang katotohanan. Ginoong Green, nangyari na ba ang ganitong uri ng parusa bago tanong ng pulis? Opo. Binanggit niya ang pagtulog sa garahe, sa basement. Ang kontrol sa kanyang pagkain, sa kanyang pagligo, sa kanyang pagsasalita. Maria, manahimik ka. Sigaw ni Ricardo. Anong nilikha natin, Ricardo, kundi takot at kalungkutan, sagot ni Maria, ang kanyang boses ay tumigas. Nagbago ang mukha ni Angelo habang nakikinig siya at nakita niya ang pag-asa sa unang pagkakataon. Nagpatuloy ang mga pulis sa kanilang tungkulin. Habang inilalagay sa ambulansya si Ricardo, nagsalita siya, pagsisisihan mo ito. Mawawala sa iyo ang lahat. Ang bahay, ang pera, lahat. Wala ka ng halaga kung wala ako. Mas gugustuhin ko pang wala kaysa makita kang sinasaktan ang anak ko, sagot ni Maria, sa wakas ay nagsalita na may katatagan. Pagkatapos ng paglisan ng mga pulis, si Maria ay yumakap at umiyak. Hindi ang tahimik na pag-iyak na kanyang ginagawa, kundi ang pag-iyak na nagmula sa maraming taon ng paghihirap. Lumapit si Angelo sa kanya. Okay lang po, Mama. Tapos na po ang lahat. Pinatawad mo ba ako, Maria, tanong ko, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Bulong niya, sinasagot ang aking tanong. Nagsimula na ang bagong umaga. At sa aking tahanan, ang apoy ay nagliliwanag pa rin. Ang pamilya, ang katotohanan, ang katarungan. Sa wakas, lahat ay nagkakaisa. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng mga luha, pagkatapos ng takot, isang bagong umaga ang sumilip. 4 na buwan ang lumipas at ang mundo ay tila nagbago. Ang panahon ng Pasko ay lumipas na, ngunit ang diwa nito ay nanatili sa aking puso. Sa aking tahanan, ang mga araw ay napuno ng pag-asa, ng ngiti, ng pag-asa. Sa aking kusina, habang sumisikat ang araw, nakita ko si Maria na nagluluto ng mga pancake. Ang amoy nito ay nagpapagunita sa akin sa mga umaga kasama si Luz. Ito ay isang simpleng gawain, ngunit puno ng pagmamahal. Si Angelo, nakaupo sa mesa, nagbabasa ng kanyang sulat mula sa Ohio State. Ang aking apo. Tatanggap siya ng scholarship. Full scholarship po, sabi niya, ngiti sa kanyang labi. Kahit paulit-ulit na niyang sinasabi, tila hindi pa rin siya makapaniwala. Talagang magaling ka, Angelo, sagot ko, puno ng pagmamalaki. Iyan ang nangyayari kapag ikaw ay masipag at matalino. Salamat po, Lolo, ang sabi niya. Your grandmother would have been so proud, dagdag ko. Maaaring hindi ako naging mahusay, Mama, sinabi ni Maria, nakakakita ng isang plato ng mga pancake. Nagpunta siya sa akin. Ang lahat ng mga luha ay naglaho. Ang lahat ng pagkabahala ay nawala. Naalala ko noong araw na tinawagan ko ang aking anak na si Maria, at tinanong ko siya kung siya ay pupunta sa aking bahay. Sinabi niyang, Lolo, hindi po ba kayo nag-aalala na nanatili kami rito, tanong ni Maria, na ngayon ay naninirahan na kasama ko? Alam ko naman po na sanay kayo sa inyong kalayaan. Ang kalayaan ay hindi palaging mahalaga, Maria, ang sabi ko, binibigyang diin ang bawat salita. Pamilya ang mahalaga. At saka, sino ang mag-aasikaso kung sakaling susunugin ni Angelo ang kusina? Isang beses lang po yon, depensa ni Angelo, ngumingiti. Ang aking tahanan, kahit na simple lamang, ay puno ng saya at pagmamahal. At ngayon, mayroon kaming mga larawan ng pamilya sa mantel, kasama ang mga larawan ni Luz. May larawan mula sa graduation ni Angelo, ang aming fishing trip, at ang Pasko noong nakaraang taon. Tumunog ang telepono. Si Leona. Naku, narito na si Jake, ang sabi niya kay Angelo. Aalis na po ba kayo, tanong ko. Sinabi niya na pupunta sila sa practice ng gitara ni Angelo.
Nang maglaon, nang nagtatanim kami ni Maria sa aming maliit na hardin ng mga gulay, alam ko na ang aming pamilya ay muling nagkakaisa. Papa, sinabi ni Maria, kailangan ko pong pasalamatan kayo sa inyong ginawa. Wala kang dapat ipagpasalamat, Maria, ang sabi ko, tinatago ang dalak ko. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi, Papa, sagot niya. Ibinurol mo ang lahat para sa kanya. Nakinig ako. Alam kong nagbago ang kanyang buhay, at sa aking puso, alam kong ako ay nagawa na. Hindi ito naging madali. Hindi naging madali ang lahat. Ngunit, alam ko na ginawa ko ang tama. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Nakita ko ang mga luha ni Maria. Isang gabi, habang nanonood kami ng telebisyon, nagsalita si Angelo. Lolo, gusto ko pong mag-iba ng kurso. Engineering na naging tanong ko. Social work o kaya counseling. Tinignan niya ako seryoso. Gusto ko pong tulungan ang ibang mga bata. Para sa akin. Para sa inyo. Ang galak na nadarama ko ay tila hindi matutumbasan. Ang batang ito, na may karapatang maging mapait at galit, ay gustong gamitin ang kanyang karanasan upang tulungan ang iba. Iyan ay isang magandang layunin, anak, ang sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Sabi nga ni Luz, ang pinakamagandang paraan para gumaling sa sakit ay ang tulungan ang iba na maiwasan ito. Nagsalita pa kami. Puno ng mga plano. Puno ng pag-asa. Huling-huli na ang gabi at kami ay nanatiling nasa labas. Sa taglamig. Sa ilalim ng mga bituin. Handa ka na ba sa pangingisda, tanong ko kay Angelo. Hindi na po ako makapaghintay, sagot niya. Sa tingin nyo, makakahuli ba tayo ng mas malaki kaysa noong nakaraang taon? Sa galing mo malamang, makakahuli ka ng balyena, sagot ko. Tumahimik kami. Pagkatapos, bumalik kami sa loob ng bahay. Ang bahay ay mainit at maliwanag. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Salamat po, Lolo, ang sabi ni Angelo habang nagsasara ako ng pinto. Salamat po sa pagiging karapat-dapat na iligtas. Alam ko na kami ay magkakasama. At alam ko na si Luz, kahit na wala na siya, ay mapagmataas sa amin. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagpapakita kung kailan ito mahalaga, pagsasabi ng katotohanan, at pagprotekta sa mga taong mahal mo, anuman ang mangyari. At habang naglalakad kami papunta sa bahay, naramdaman ko ang pagiging mainit ng aming tahanan. 3 tao. Natutunan naming maging pamilya, hindi lang sa dugo, kundi sa pagdamay, sa pagiging totoo, sa pagmamahal, at sa pagtatanggol sa isa't isa. Alam kong ipinagmamalaki kami ni Luz. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, i-like at i-share niyo po. At huwag po ninyong kalimutan na mag-comment. Kwentuhan mo ako. Saan po kayo nanonood, paalam po, at maraming salamat.